Sige, gusto kong maaresto. Gusto kong maaresto. Isang influencer ang nagwala nang pinaalis siya sa lobby ng ospital. 911? Sasabihin ko sa inyo guys. Ngunit simula pa lang yon ng dramatikong pag-aresto. Hey! Hindi ako makahinga. Hey! Hindi ako makahinga. Wala akong kasalanan dito. Mag-isa lang ako. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Madaming tao hindi alam kung gaano ka-exposed ang digital na buhay nila sa scammer. Malalaman na lang kapag may identity theft o credit fraud na sa account nila. Huli na noon at nagawa na ang pinsala. Pero gamit ang OmniWatch, mapoprotektahan mo sa loob lang ng ilang minuto ang iyong pagkakakilanlan, credit at financial account laban sa scam sa iisang lugar. Tumatakbo ito 24/7. Sinusuri ang credit bureau at dark web para makita agad ang data breach. Kapag may kakaiba, agad kang aalertuhan ng OmniWatch para maprotektahan ang iyong account. Kung sakaling magkaroon ng identity theft, may insurance na hanggang $2 milyong para protektado ka at panatagang loob. Protektahan ang iyong credit at pagkakakilanlan sa www.omniwatch.com. ITC para sa 50% diskwento sa unang buwan. Pebrero 28, 2025 na ngayon sa Kennewick, Washington, lagpas 2:00 ng madaling araw. Nang na-dispatch ang Kennewick Police Department sa lokal na ospital para sa pasyenteng dati nilang nakaharap. Meron akong ilang mga tao na sobrang pasaway. So, paano siya nakarating dito? Galing ba siya sa Cadlec? Yung kanto sa tabi ng Cadlec, tinawagan niya nanay ko at yung unang rumesponde, hindi na namin siya pwedeng dalhin kahit saan. Sabi ko, ayos lang, dalhin mo siya dito. Maayos siya nung una pero ngayon nagiinit ng ulo niya at agresibo na siya magsalita tungkol dito. Kaya si Ramos ay nakausap na siya dati at may numero ng tatay niya. Kaya basically, alamang ng crisis team ang tungkol dito. Pasok siya sa pamantayan pero di siya magalaw dahil sa laki niya. Sige. Kaya susubukan niya. Tatawagan niya ang tatay niya habang paakyat para malaman kung pwede. Kasi minsan na raw siyang sinundo nito. Titingnan natin kung magagawa natin yon. May kakayahan siyang pumunta sa crisis center pero wala sinang lugar na kayang alagaan siya. Kaya iyon ang problema. Pagkatapos, yung babaeng nakaabong sweater ay nagkakagulo rin. Hinaayos ko na ang sitwasyon, pero bigla rin siyang sumigaw sa akin. Galit na galit siya, pero sinasabi rin niya na inaaway daw namin si Jalen. Ayon sa pulis, ang pasyente sa likod ng kaguluhan ay si Jalen Cheney, 28 taong gulang na kilala online bilang plus-size influencer. Sikat siya online bilang JB dahil sa advokasya ang gawing mas inklusibo ang air travel para sa plus size. Simula noon, nakalikom na siya ng mahigit 140,000 followers sa TikTok pa lang. Noong Pebrero 28, 2025, sinabi ni Jalen na nasa ospital siya para humingi ng tulong, habang umano'y inaakusahan din ng staff na kumikilos laban sa kanya. Ako si Jalen Cheney. Pero ang tunay kong pangalan ay JB. Sige. Ipinanganak nung... Sige. Sa kasamaang palad, ako ay nagsampa ng maraming gulat. Sa totoo lang, sinusubukan ko talagang magsampa ng maraming gulat. Nagsimula talaga ito dito nang kumuha sila ng pekeng aktor. Ang galing talaga ng pagpasok nila at kung ano-ano. Pwede ko namang ikwento lahat sa'yo sa presento kung gusto mo. Hindi ko rin alam kung bakit tuwing nakalang tinawag ako dito. Akala ko may problema ako sa isip dahil pinalabas nila, pero alam nila ginagawa nila. At sa kasamaang palad, kasali na ngayon ang mga bayarang aktor na ito. Sinubukan kong ipaalam sa kanila na dapat umalis na sila, pero... Okay, so what's going on today, Jalen? Tinawagan ko ang FBI, kailangan ko ng crisis. May mga inaasikaso ako sa SART na ginagawa nun sa... Cadlec, na napagtanto ko na doon ako unang dinukot, o doon ako ipinanganak, tapos dinukot ako lahat ng yon. Alam mo yung ibig ko sabihin? Sige. Hinihintay ko ang SART tumawag, pero tinanggal na ang linya ng telepono, kaya hindi na ito gagana. Kahit sagutin o subukan mong gamitin, wala na ring silbi. Gusto mo bang subukan tumawag gamit yon? Kaya ang buong Alam kong hindi naka-on ang gamit mo, kaya naka-on na ito. nagre-record na ito. Talaga? Sige, ayos. Tingnan mo si Red. Ano na ba ang sitwasyon ngayon? Naghihintay lang kay Sark.
Sinusubukan ko makakuha ng SARC. Sinusubukan mo makontak ang SARC. Oo, pero may mga taong lumalapit sa akin, tulad ng mga taga-Cadlec, na iniisip na nagkukunyari lang ako at halatang baliw. Kaya wala akong napanood kahit ano sa TV at alam kong may mali nung paulit-ulit nilang pinapalabas ang Fox 11 at pagkatapos ay may kakaiba, alam mo yun, may mali talaga, alam mo yun, may nangyayari. Pero iniwan nila akong parang ganito, nakahubad. Akala ko pupunta ako dito para humingi ng tulong at baka dinala ako ng Diyos. Pero nung naging kakaibang Lords, sabi ko, ang weird na. May ilang miyembro ng PD na nagbabanta at nanggongotong sa akin. Kaya naisip ko, ang weird talaga dude, hindi ako baliw. Ligtas ba ako sa Tri-Cities? Hindi. Kailangan ko nung umalis. Kaya gusto ko sana na arestuhin niyo ako kanina. Ano ang plano mo para makaalis sa Tri-Cities? Hindi ko alam. Maghihintay sana ako kay SART pero bawal daw. Kailangan nila akong dalhin sa isa sa mga binigay nilang lugar. May dala akong bag ng ebidensya. Sinuri nila ang bag ng ebidensya ko, akala nila makikita nila ang laptop at cellphone ko na dapat kay Jerome Davis Cheney na malamang nasa kulungan na ngayon. Hindi pa ako nanonood ng kahit anong balita sa social media mula nung ika-20. Hindi ko alam mula nang magka-aberya ang cellphone ko. Kaya sinusubukan kong pumunta sa istasyon ng pulis para masabi ko sa mga tao tulad nito kung anong ginagawa ni Kara at ng mga peking aktor nito at kung paano ginagawa ng mga ospital ang mga ginagawa nila. Akala ko tinatrato nila akong pasyente pero pagod na ako. Hindi pa talaga ako natutulog ng 20 araw na mukhang imposibleng mangyari. Sige. Akala ko totoong pasyente sila kaya ipinagdasal ko sila at inisip kong nasira ko ang reputasyon nila dahil lagi kong naririnig si Jalen sa balita pero hindi ko naman nakikita si Jalen doon. May pamilya ka dito, Jalen? Oo, ang tatay ko, Jerome Davis Cheney. Saan nakatira? Ako. Hindi ko na malaman kung alin ang totoo at alin ang peke. Gusto mo bang sunduin ka ni Papa? Oo, sige. Gusto nila. Meron ka bang numero ng telepono ni Tatay? Nasa kanya telepono ko kaya dapat dumaan akong tawagan mo. Ano ulit pangalan mo? Naalala ko na lahat. Kailangan ko ng mental health eval pero parang sarado lahat ng ospital sa Tri-Cities. Tama ba intindi ko? Baka pinalayas nila ako dahil may nagawa silang masama. Meron lang tayong 2 ospital dito. Dalawa na lang natitira? Hindi, ang ibig ko sabihin may Cadillac or Trios. Isa yun sa mga, Pinagbawalan na ako pumasok kahit saan. Akala ko ligtas ako sa Cadillac. Pero nung inisip nilang kakasuhan ko sila, nag-iba bigla ugali nila. Hindi ko alam. Kaya siguro dapat pumunta tayo sa bahay ni tatay. Dapat siguro pumunta tayo sa bahay ni tatay at hayaan mo ko makausap si tatay. Oo, pwede kong tawagan si tatay kung pwede siyang dumaan at sunduin ka. Tingnan natin kung seryoso siya. Hindi ko rin alam. Tatawagan ko si Tatay mo sandali. Okay? Sandali lang. Oo. Hindi ko alam ang numero niya pero baka nasa bahay ko siya. Hindi ko rin alam nasaan ang gamit ko. Sinusubukan kong maaresto para may lahat kong mangyayari. Sandali. Tatawagan ko muna ang tatay mo. Pasensya ka na kung para mapipikon ka na. Hindi, ayos lang. Tatawagan ko si Tatay at titingnan ko kung pwede siyang dumaan para sunduin ka. Okay? Maraming kalituhan sa dahilan ng insidente. Ayon sa Daily Mail, posibleng ibinunyag ng tatay ni Jalen ang sanhi. Ayon sa kanya, nag-ugat ang insidente nang mahuling may ibang babae ang fiancé ng anak niya na nauwi sa domestic assault, ngunit hindi ito kinumpirma ng pulisya. Sabi sa case report, wala sa ospital si Jalen noong umagang yon para sa lehitimong medical na kondisyon. Nang pinakiusapan siyang umalis, tumanggi siya. Hindi darating si tatay at sinira na rin niya ang mga ugnayan niya. Sinabi niya na sinubukan siyang tulungan ng tatay niya at sinubukan ding kontakin ang crisis. May binanggit siya tungkol sa SARC pero di ko alam ang gagawin ng SARC para tumulong. Kaya nagsampa siya ng reklamo na siya ay naabuso sa sexual. Pero, nabasa ko ang ulat kahapon. Naka-file na ito at tuloy-tuloy siyang nagsasalita. Na-refer na sa CID pero walang ebidensya. Kaya. Yung lalaki nagre-record, sinabi ko tumigil siya pero di ko alam kung nabura na. Kaya sabi ni Lisa, iparating ko sa inyo mula sa mga lalaki. Gusto naming masiguro na nabura na ito dahil may paglabag sa hipa. At saka may 2 bagay pa. Bakit sila nandito? Pananakit ng tagiliran. Nagkampiyan sila laban kay Lisa matapos niyang magbanggit tungkol sa Trinity. At pagkatapos, patuloy silang kumaayat dito at parang sobrang mainay at agresibo sila sa mga staff dito. Yung 2 na nakatayo dito. Sige, pasensya na. Hindi sila welcome. Sa tingin ko, si Lisa lang ay nagpapaliwanag kung paano nila kailangang maging mahigpit at siguraduhin na mabuya ang video dahil ito ay isang paglabag. Bumalik na ba siya? Oo, ayos lang siya. Hindi siya hihingi ng tulong. Hindi ako sigurado. Madalas sila na ang nag-aalok kung may senyales. May 2 insidente raw ayon sa kanya. Ako yung pangalawa, kaya di ko pa alam kung a-attend ako.
Nagtanong lang ako tungkol dito. Sinusubukan naming alamin at mukhang may desisyon na. Sige. Kakausapin ko ang charge nurse para malinawan ako. Ito ang tinatawag na VA. Kalokohan to. Kalokohan to. Sa tingin ko, Walang problema. Handa siyang tulungan siya. yan ang hinahanap natin. O, pumunta na kayo ngayon. Ganon din iniisip ko tayo, susunduin ko siya kasi nagkakaganyan siya. Susunduin siya ng tatay niya. Sa tingin ko, ganun lang talaga siya. Meron siyang maliit na anak. Natakot ito. Sa inyo ba yung wheelchair? Oo, wala siyang damit para lang alam mo. Ayoko rin naman gawin yon. Pumasok ba siya ng ganon? Paano siya nakarating? Ambulansya. Galing si Cadillac. Sa Lourdes. Siya. Kailangan niyang kunin ito. Alam niya ang ginagawa niya. Na-trespass na siya. Pati sa Lourdes? Hindi ko alam. Akala ko sinabi niya Cadillac. Nung nakaraang linggo, dumiretso siya sa amin mula sa freestanding at agad siyang pinaalis mula doon. At pagkatapos, inadmit niya siya. Nandito siya ng matagal-tagal din. At ngayon, bumalik na naman siya. Kaya, Hindi nag-aalala si tatay. Nakipag-usap ako sa kanya. Sabi niya, dapat na pumasok. Ayos. Kaya siguro alam ko na tumatawag siya habang paakyat ako. Ito ba yung isa pang problema? sinusuklam niya ang sarili niya kung saan-saan. Hindi naman siya nababagay doon. At sinusubukan niya maging bayani kahit wala namang dahilan. Sige, okay. Tapos pilit gustong mapansin. Kaya hindi nila ginagawa. Ayaw ka nila rito at ayaw tumulong ng tatay mo dahil sinira mo na ang ugnayan nyo. Ano gagawin mo ngayon? Nakuha ko mula sa SARC ang buong impormasyon habang ginagawa ang rape kit ko ngayon. Ang SARC ay hindi available na yon. Anong gagawin mo? Pupunta ako sa shelter na nakalista. Kailangan to ng telepono, di ko alam nasaan yung akin. Pwede kong sabihin sa'yo ang lahat sa presento ng pulis. Nakuha na ang ulat na yon, kaya hindi na natin kailangang ulitin pa yon. Oo, pwede niyo ba akong tulungan kunin ng mga gamit ko? Ganito na lang ako iniwan at literal na hindi ko kaya, hindi ko pa nagagawa. Saan napunta ang mga damit mo mula sa pinanggalingan mo? Yung rape kit ko sa SARC, nasa cabinet kung saan sila nadi-discharge. Naalala mo nung pinaalis ako doon? Nandyan ang lahat ng ebidensya. Kung dadalhin niyo ako sa estasyon, pwede tayong mag-usap. Hindi na kita dadalhin doon kasi bawal ka ring magtagal. Sige, isang packet na lang ng impormasyon. Hindi ako pinapayagang tumawag sa telepono nila maliban sa siyam na RAN 11 binabantayan nila lahat ng tawag. Hindi sa tingin ko ganun yon, pero alam ko ang sinasabi nila. Tama ang kahit anong sinasabi nila. At kailangan ko bang pindutin ang siyam para makatawag sa labas? Hindi. Oo, kailangan mo lang sabihin. Sige, humanap ka ng numero ng telepono. Bibigyan ka namin ng sandali para subukang hanapin yon. Tapos pwede kang pumunta rito at gamitin ang teleponong ito. Wala akong motorsiklo, di ko alam nasaan yon. Kaya, ang dash modo ko, May numero raw siya ng siluman galing sa SARC. Sige, hayaan mo siyang subukang tumawag sa telepono. dito ko gagawin lahat ng tawag ko. Wala ka ng masyadong oras para tumawag, pero pwede kang tumawag sa telepono. At pagkatapos, Kung hindi mo pa rin makita ang hinahanap mo, tutulungan ka naming umalis dahil ayaw ka nila rito. pwede ba nating gawin yon? Pwede ba nating gawin yon? Gawin na nalin. Samahan niyo ako palabas gamit ang wheelchair para hindi ako hubad. Hindi mo pwedeng kunin ng wheelchair dahil pagmamayari ito ng ospital. May ambulansya ba papuntang Trios? Wala. Kaya mong maglakad, mag-isa. Sige. Hindi ko kaya. Ilang beses nakitang gawin yan. Sige. Kailangan ko ng tulong medical. Meron ako. Kailangan ko kayong makausap. Well, Hindi ka na welcome dito, kaya mag-isip ka ng paraan. kaya kailangan kong tawagan ng Mira Ministries. Ano ang numero ng telepono? Halika, kunin mo dito. Piniagan si Chile ng mga opisyal na gumamit ng telepono sa labi para tumawag ng susundo. Ngunit ayon sa ulat, tinawagan niya ang 911. Kita mo hindi gumagana ang telepono para sa akin. Gusto mo bang subukan ulit? Heto, ikaw na ang mag-dial ng mga numero. Handa ka na? Hindi, adult ka na. Kaya mong pindutin ang mga iyon mag-isa.
Hindi gumagana kapag ako ang gumagawa. Gumana naman ito. Tatawag ako sa 911 pero pag ikaw tumawag, ticket lang makukuha mo. Kaya, gusto ko lang siguraduhin na may call center, alamos ako, pero hindi ako makaupo para makipag-usap. Si Jalen ay tumatawag sa 911, kailangan lang gawin ang tawag. Mahuhuli na siguro ako kasi marami akong gustong sabihin tungkol sa kanila. Ito si J-Bay. Binababa na nilang tawag. Heto na iyon. Hindi, mahal, nandito lang sila. Gusto mo bang makipag-usap sa kanila? Gusto mo ba, oo, ayaw nila makipag-usap? Binigyan ako ng ticket, pero may criminal warning. Ay, dinidisconnect na tayo. Ayos ka na, tara. Yan ang babala mo sa trespassing. Hindi ako sasama sa'yo kahit saan. Hindi ka sasama sa amin kahit saan. Aalis ka na sa property ng kumpanyang ito. Hindi ako alis. Hoy, mga saksi. Kailangan ko ng saksi. Hindi. Hindi totoo yan. Alam nyo ginawa nyo. Kaya kung pupunetin ito, siyam na taon lang yan. Kung pupunta ka sa gusto kong maaresto, pupunetin ko na ito. Pwede mong punitin yan kahit ilang beses mo gusto. Hindi nun mababago ang katotohanan na sinabihan ka namin habang alam mong sumusuway ka. Siyam na taon. Pupunitin ko to. Ito na, lahat ng ebidensya ko. Lahat kayo. Siguraduhin niyo makuha lahat ng gamit niyo. Alis na tayo. Guys, pakiusap. Papatayin nila ako. Nakita kita. Nakita nila ang ginawa mo. At lahat ng kalokohan mo. Alam mo ba kung nasaan ang mga gamit ko? Hindi ako naniniwalang, hindi mo alam. Hindi ko alam, kahit tatawagin ko na lang si tatay ngayon. Nakausap ka na ng tatay mo? Sinira mo na ang ugnayan niyo kaya hindi na siya pupunta. Tatawagan ko na lang talaga ang tatay ko. Ayaw kanyang kausapin. Gamit pa ang tawag mo dito? Oo, ibigay mo sa akin ang telepono. Hindi. Hindi mo makuha ang telepono ito. Trespassing ka, hindi ako, hindi ko kaya. Tara na, hindi, dapat mo akong arestuhin dito. Hoy, di ako alis. Hubad ako. Natutakpan ka naman. Meron kang iba-ibang klase ng telepono. Hinayaan ko to mangyari, pare. Itong ebidensya ko. Dumayas ka na ngayon din. Tara na. Lumayas ka na ngayon, tara. Kailangan ko ng hook. Kaya ako nagpunta sa Trios, alam kong gagawin niyo to. Ayaw ka nilang tulungan. Sinira mo na ang pagkakataon mo. Sayang. Trios, pakiusap, pasensya na. Ito ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap ng pribado. Pakiusap, huwag mong hayaang gawin nila ito. Alam nyo ginagawa nyo at hubad ako, hindi ako bababa sa wheelchair. Ibigay mo sa akin yan. Ibibigay namin sa'yo. Oo, kasuhan nyo ako ng trespassing. Nagawa na namin yon. Siguraduhin mo mapasama ako doon. Pinunit mo ang papeles mo. Yun ang formal mong abiso ng trespassing. Bakit hindi nyo na lang sinusubukan na? Tapos sila. Pare, kailangan kong pumunta sa pulis. Subukan mong dalhin ako sa kulungan. Hindi ako makalakad, ikaw kaya mo. Upo na lang ako dito kahit saan mo ako iwan. Tutulungan ka naming alisin mula sa sasakyan. At pagkatapos ay maaari kang magdesisyon kung anong gusto mo. Dalhin mo ako sa kulungan. Dalhin mo ako sa kulungan, pupunta na ako roon. Pinunit ko lang ang iyong 99 na taong ban. Hoy, saan mo man ako dalhin? Tulong! Tulong! Alam ni Ramos ang ginawa niya? KPD, taas ang kamay, huwag magpaputok. Hubad ako at ginahasa nila ako. Sinusubukan akong iligtas ng Trios Southridge. Pinagmamasdan tayo ng FBI. Kaya, sige, gawin mo na ang gagawin mo. Sirain mo ang ebidensya. Sirain mo ang ebidensya. Ramos! 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 KPD! KPD! Ay hindi, pinapalakad niya ako! Saan kita nakita? Naglakad ka sa harap ko. Perfecto, pare. Ayan na. Panurin mo ako. Sige, Steve. Hindi rin. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ayon sa pulis, tumawag si Jalen sa Siam, naraan 11 ng 41 beses mula Pebrero 2024 para sa de-emergency na dahilan. Ngayon, maari sanang pinakawala na lang siya na may babala sa trespassing hanggang sa nangyari ito. Siyang naraan 11. Lakad. Sasabihin ko sa inyo guys, Ano? Ikaw. Oh, dahil gusto ko. Kailangan mong bumangon ng maayos. Alam mo ba yung sinasabi mo? Ewan ko, pare.
Anong Jacob bars? Malalaking bars? Lahat ng importanteng file o dadalhin ko sa kulungan. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Sige, bigay mo tinidor mo. Tulungan mo ako. 911. Ginagahasan nila ako. Nakikipag-usap sila sa rapey sark. Iyan ang pinakahuling gagawin natin. Nasa akin na ang impormasyon ko. Hindi pwedeng umupo at mapalit. Nakuha mo siya, 69, dalhin mo ako sa kulungan. Oy, pakatawagan ng 911. Hawak na siya ngayon, astig. Ayan na, handaan na umalis. Kasi siya. Oh, so tingin ko kasya siya. Oo, fan na fan ako. Malaking matabang isda, yun lang. Interesado lang siya. Oof. Siyang malaking mataba. Ako eh. Manggang galagkat. Sige. Ilagay mo dyan. MPPD. RPD. Oo, siguro pwede kang tumakbo kung gusto mo maging bahagi nito. Nakuha mo lahat sa camera. Sige, iwan mo na lang ako. Ganito mo ako gusto. 911! 911! Tumawag sa 911. Sinusubukan mo ba akong dahasain? O sinasabi mo lang? Hindi, tinatakpan lang kita kasi ako. Dahil hindi lang naman nakuha ng dashcam mo lahat yon. Dahil hindi lang naman nakuha ng bodycam mo lahat yon. Madalas ilarawan ng pulis sa ulat na mahirap kausap si Jalen. Isinulat ng isang pulis, binigyan namin si Jalen ng ilang pagkakataon na sumunod sa legal na kahilingan para sa mapayapang solusyon, ngunit pinili niyang hindi sumunod. Hindi katanggap-tanggap ang kanyang ginawa. Tulad ng nabanggit, inatake niya ang isang pulis at hinadlangan kami sa pagtupad ng aming tungkulin. Tumutol siya sa aming mga pagsubok na arestuhin siya ng mapayapa at ilang beses tumawag sa dispatching center. Inagaw niya ang oras para sa totoong emergency at inistorbo ang operasyon ng ospital dahil napilitang asikasuhin ng medical personnel ang kanyang asal. Kahit na may 8 pang ibang pasyente na nangangailangan ng medical na atensyon at 3 nurse lang at isang doktor ang nakaduty. May nagsabi na sa buong interaksyon naging bastos si Cheney, nagbanta sa mga pulis at pamilya nila at sumigaw ng kabastusan. Sinabi sa akin ni Cheney na hindi siya makalakad matapos kong sabihin sa kanya na kailangan niyang iwan ng wheelchair na pag-aari ng ospital sa lugar. Alam ng ilang pulis na kayang maglakad ni Cheney ng mag-isa dahil sa nakaraang karanasan, pero may isa pang sensitibong issue na kailangan nilang alamin. Hindi. Tinutang kang patayin ako ni KPD Ramos. Hindi pa ako nakakapag-record sa KPD. Tulong. Hindi ko kaya. Diyos ko, tulungan mo ako. Gumawa ka pa ng ingay. Sumakay ka na lang sa kotse. Disco. Hindi ko kaya. Oh, kaya mo. Hindi ko kaya. Katatayo mo lang mula sa upuan. Ayos ka lang mag-isa. Tumayo ka. Sandali lang. Sandali lang. Tumututol si Jalen sa pag-aresto namin sa kanya. Kaya isasama rin namin ito sa kaso niya. Taas ang kamay, huwag barilin. Taas ang kamay, huwag manggahasa. Taas ang kamay, huwag barilin. May kapansanan ako. Tumayo ka. Sinaktan ko ang opisyal, dalhin niyo ako sa kulungan. King 6-Town Patrol. Hindi, babayang opisyal ako. Check with the nearest fire. Istasyon para tingnan kung mapapadala tayo ng ambulansya para sa transport unit. Ang kanyang taas ay 5 talampakan at 5 pulgada. 550 pounds. Hindi ko talaga kaya. Hindi sila ganun. How can we assist you in getting up? Tandaan mo, hindi ako pwedeng gumamit ng telepono. Baliw ako. Paano ka namin matutulungan na makatayo? Hindi ninyo kaya. Siyempre. Pwede bang tumawag ng ambulansya? Tinitingnan namin kung pwedeng maging paraan. Rios Health, kailangan ko ng tulong, kaya ako nandito. Ayoko siyang isali sa recorded na tawag dahil alam ko na ginagawa nyo. Matagal nang nanonood ang FBI. Kaya lahat ng ginawa mo ngayon, Ramos, naalala mo ba nung isang gabi? Naalala mo ba kung paano kita sinubukan sa balita? Lahat yan ay nasa body cam. Oo, sigurado ma. Ikaw, Fama, impyerno naman, oh. Kennewick Police, nasan ka? Dumaan na ang pulis. Iiwan niyo ba akong ubad dito?
Kung tatayo ka, matutulungan ka naming sumakay sa kotse. Hindi ako makatayo. Kaya sabi mo sa akin kung paano ka namin matutulungan na makatayo. Tanungin mo ang FBI pag nagpakita ako. Hindi naman darating dito ang FBI. Oo, tama ka talaga. Paano ka namin matutulungan makatayo? So tingin ko kailangan natin ng ambulansya. Ayon sa ulat, dahil sa laki ni Jalen, hindi siya masakay sa patrol car at hindi rin magamit ang bumbero o ambulansya dahil sa pananagutan. Nakipag-ugnayan ng mga opisyal sa kulungan. Kulang daw sila sa tauhan at walang sasakyan para kay Jalen. Kaya van ng ebidensya ng pulisya ang ginamit na huling opsyon. Gagawin natin ito 2 beses. Una, nakatihaya siya. Tapos, ilalagay natin siyang nakadapa. Sige. Gagawin ko yon kung kailangan. Okay. Pwede ko pa ba ulitin? Hindi ko kaya. Iuwi mo yan. Salamat sa Diyos, ligtas ako at hindi nila ako kayang galawin. At hindi nila ako kayang galawin kahit kailan. Dahil ako ay 550 libra. At ako ay may kapansyanan. Ililigtas ko sila. Mas maraming oras para patayin ako. May mole ang Trios Health sa camera. Ganon din ang FBI. Oo. Kailangan natin magtulungan para dito. Crisis sa kalusugan ng pag-iisip. Wala ba silang nararanasang crisis sa kalusugan ng pag-iisip? Kung gusto mo mag-focus lang sa unahang paa, gagawin ko ito. Uy. Hindi ako makahinga, hindi ko kaya. Hindi ako makahinga. Uy, hindi ako makahinga. Di ko kaya to. Jayla Cheney. Jayla, nakuha ko lang si Cheney. Salamat sa Diyos. Sige, pupunta na tayo sa kulungan na yun. Babasahan mo ba ako ng karapatan? Sumasakay siya. Pwede kong sabihin to. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Pwede kang kumonsulta sa abogado na pwedeng sumama habang iniimbestigahan ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka namin ng isa na magre-representa sa iyo bago ka tanungin kung gusto mo. Pwede kang mag-desisyon kahit kailan na gamitin ang iyong mga karapatan at huwag sumagot sa mga tanong o magbigay ng anumang pahayag. Naiintindihan mo ba ang bawat isa sa mga karapatang ito? Ipinaliwanag ko na ito sa iyo. Sa ngalan ng Diyos, officer. Alam mo na ang mga karapatan mo. Gusto mo bang makipag-usap ngayon? Hihingi po ako ng abogado sa ngalan ng Diyos. Sige. Inaresto si Jalen dahil sa third-degree assault, first-degree trespassing pagtutol sa pag-aresto, paghadlam sa opisyal, panghihimasok sa pasilidad ng kalusugan at maling paggamit ng 911. Pag pinatay mo ako, malalaman nila ang ginawa mo. Naka-livestream ito. Alam niyo na, Jake at Tyler ang ginawa mo. May mental health emergency ako. Pwede ba akong dalhin ng kahit sino sa Trios Health o sa kulungan? Doon mo ba ako dadalhin? Hindi ako makahinga pero ngayon malinaw na sa akin. Ang ginagawa mo, sa ngalan ni Satanas, naway lahat ng mga ito ay bumagsak sa impyerno. Ang higpit ng mga posas na to. Hanggang di dyan lang ang kaya ng mga yan. Dahil mataba ako? Hanggang dyan lang talaga tayo pwede. Dahil sa kalagayan ng katawan ko? Hindi ko masasabi ang tungkol sa tamang kalagayan. Pwede mo bang ulitin ang mga karapatan ko? Siyempre, pasensya na. Sigurado akong tama tayo. Hindi ko maalala na nagkaroon ako ng emergency sa mental health. Ano nga ulit yon? Saan nga ulit tayo pupunta? Nilagay mo ako sa body bag at iniisip mo walang sumusunod sa'yo. Ganun ka ba talaga katanga? Oo, tanga ka nga. Oo, itong dalawang masikip na posas. At sa ngalan ni Jesus. Ayon sa Kennewick Police Department, nilagay si Jalen sa crisis hold para ma-assess ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Itinala ng mga opisyal sa kanilang ulat na si Jalen. Ayon sa kanila ay milagrosong naglakad papasok sa booking nang walang problema o pagtutol na nagpapakita na pwedeng naiwasan ang sitwasyon. Sa halip, naniniwala silang nag-inarte siya para makatakas. Ayon sa ulat, naghen ang Deputy Prosecuting Attorney ng motion para ibasura ang kaso at isinara na ang kaso ni Jalen Cheney, patay sa Benton County Court Records. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.